Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi si Qian Yuhun na ang akala niya ay madali na lamang silang susuko. Subalit kung kagaya lamang sila ng kanilang pinuno na bumagsak, ay hindi sila tatagal ng ganito kahaba. Sabi nito na mayroon pa siyang 20% na true Qi na natitira, at para sa kanila ay sapat na ang teknik na ito. Matapos ay agad niyang inihanda ang Cold Ice Heavenly Art, Polar Cold Iron Ice Sword. Matapos ay inutusan nito ang nano machine na markahan niya ang lahat ng kanilang mga kalaban, na agad naman na sinunod ng nano machine, at matapos ay ini-activate nito ang self-targeting system, at ito ay ang multi-lock-on system. Matapos naman na ma-activate ito, ay agad naman na binitawan ni Qian Yuhun ang kanyang teknik na Heavenly Flash, upang agad na mabahala ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Isa-isa naman na pinastlang niya ang mga ito, at habang nagmamasid ang ating bida, ay napatingin ito sa kanyang nanomachine, at napasabi na may isa pang natitira sa kanila, iyon ay ang kung sino na may benda sa kanyang buong katawan. Sa kinaroroonan naman nito, ay hirap na hirap siyang dinedepensahan ang kanyang sarili laban sa pag-atake ng ating bida. Napapatanong siya na sa papaanong ganito kalakas ang Ice Sword ng Demon God, subalit dahil sa labis na lakas ng teknik, ay matagumpay naman na tinamaan siya sa kanyang braso. Kaya naman matapos na mawalan ito ng kanyang pagbalanse, ay matagumpay siyang napatamaan sa kanyang dibdib, na agad naman niyang ikinasawi. Nakita naman ito ni Qian Yuhun sa kanyang system, upang mapasabi ang ating bida na mukhang ngayon ay matagumpay na niyang nailigpit ang mga matataas ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ngayon ay ang natitira na lamang ay ang kanilang kuta na makikita sa Yellow Mountain sa lugar ng Hangzhou sa Zhejiang, at sa wakas ay magagawa na niyang malinis ang buong Supreme Saber of Six Martial Arts Sect kung mawawasak niya ang kuta ng mga ito. Pero bago iyon ay hahanapin muna niya ang mga talaan na nakatago sa Hubei na kung saan ay nagawang makopya ng kanyang lolo, at malalaman na din niya ang sekretong tinatago ng Blade God. Sabi nito na bago iyon ay nais muna niyang balikan ang combative divine na si Art Yui, subalit bigla naman siyang nakaramdam ng isang napakalakas na enerhiya sa di kalayuan, upang mapatanong siya na kung ano naman kaya ito. Sabi pa niya na kahit mabilisan lamang ito ay naramdaman niya na isa itong napakatalim na Qi, bukod doon ay nagmula iyon sa kinaroroonan ni Art Yui. Hindi niya maisip na may kung anong maaaring mangyari kay Art Yui, dahil sa wala naman siyang halos natamong pinsala nang sila ay nagkaharap ng Blade Master, subalit sa tingin niya ay kailangan niyang magtungo doon. Habang papaalis naman ang ating bida, ay sa katawan ni Huang Yale na duguan, ay may kung sino naman ang dumating. Matapos ay agad naman na kinuha nito ang kanyang katawan, at base sa kanyang pagsusuri ay pahina na ang pulso nito at unti-unti pang mas humihina. Nang bigla namang napangiti ang third divinity ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na si Gulwon, na para sa kung sino na walang puso sa kanyang katawan, ay nagagawa pa din itong makatagal. Matapos ay may kinuha naman ito sa kanyang damit, at nang buksan niya ito, ay napasabi siya na sa tuwing bubuksan niya ang bagay na ito ay nandidiri pa din siya. Matapos naman na mainom ito ni Huang Yale, ay bigla naman itong nagkaroon ng kanyang malay, at ang kanyang katawan na nabutas ay muling nag-regenerate, ganun na din ang kanyang naputol na braso, dahil sa muli itong tumubo. Matapos na maging matagumpay ang pagbuhay nito sa kanya, ay napatingin naman ito sa kanyang naibalik na braso. Nang nagsalita naman si Gulwon at tinanong si Huang Yale na kung anong pakiramdam ng muling bumalik mula sa kamatayan, nagalit naman na sinagot nito na hindi nito magagawang makapagbiro kung siya ang nasa kalagayan nito. Nagsalita naman si Gulwon at sinabi na hindi dapat ito malungkot, dahil nagkaganito lamang siya dahil sa ang kanyang spiritual chi ay limitado lamang. Napasabi naman si Huang Yale na kahit pa hindi iyon ang kaso, ay nakakasigurado siya na hindi niya magagawang matalo ang Demon God, dahil sa kitang-kita kung gaano ito kahalimo. Napasabi naman si Gulwon na hindi niya inaasahan na maririnig niya ito mula sa ikalawa sa ranggo ng Four Divinities, at mukha nang mas lumakas pa ang Demon God hindi gaya sa kanilang inaasahan. Sinang-ayunan naman ito ni Huang Yale at sinabi na sa napakaigsing panahon, ay para itong lumalakas sa tuwing siya ay humihinga.
Dagdag pa niya na isa itong napakalaking pagkatalo para sa kanilang Blade Master, at napasigaw siya na labis itong lumakas ng sobrang bilis, ang orihinal na kasaysayan ay napakabilis na umandar. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman ay kailangan nilang mapigilan ang Demon God, at sa ngayon ay mayroon itong 4 na Essence Core, at kung magawa pa niyang makuha ang pang-5 at huling Essence Core, ay magagawa nitong makatungtong sa domain kung saan ay wala pang kung sino ang nakakapunta. Nagtaka naman si Gulwon dahil ayon sa narinig niyang balita ay tanging 3 lamang, na hindi naman sinang-ayunan ni Huang Yale dahil nakakasigurado siya na nagawa din itong makuha ang Essence Core ng Great Fang, dahil sa nararamdaman niya ang spiritual chi na ipinapalabas ng Demon God. Nang nagtanong naman ito na kung ang iba ba sa 4 na divinities ay nandito na, dahil sa kailangan nila ang lahat upang magawang labanan ang Demon God, subalit sinagot naman siya ni Gulwon na hindi na nila kailangan ang iba pa, dahil narito na ang kanilang pinuno, upang labis naman itong ikabigla. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng labanan, at kung saan naruroon si RQE, ay habang nakatayo ito, ay hindi naman makapaniwala si Xian Yuwon sa kanyang nakikita, dahil sa natanggalan na ito ng 2 niyang braso. Nang nagsalita naman ang tao sa kanyang harapan na natutuwa siya dahil sa hindi pa din ito lumuluhod sa kanya, at matapos na masabi iyon, ay biglaan naman na nagtungo ito sa kinaroroonan ni Xian Yuwon at sinabihan siya na matagal-tagal na din mula ng huli nilang pagkikita. Sa sinabing iyon ng taong dumating ay napapatanong sa kanyang sarili ang ating bida sa kung ano ang sinasabi nito sa kanya, at kung nagkita na ba sila noon. Subalit sa tingin niya ay kilala na niya kung sino ito, at nakakasigurado siya dahil sa nandoon ito sa video record ng nanomachine. Nang muli naman itong nagsalita at sinabi na sa tingin niya ay mas mainam kung ang sasabihin niya sa ating bida ay ikinagagalak niya siyang makita, siya na ang Demon God, upang matigilan ang ating bida dahil sa ang taong ito ay ang tunay na Blade God. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.